Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa panghapunan na gabi-gabi na ating pagkain ng ating espiritual na buhay. Alam po naman natin na tayo ay tatlo ang ating bumubuo sa ating katawan, sa ating katauhan, ang katawan, ang espiritu at kaluluwa. At masigit po natin pakainin ang ating kaluluwa kaysa sa ating katawan na mas lagi po nating pinapakain ang ating katawang pisikal, pero mas lalo po nating pakainin ang ating kaluluwa. At ito po ay ang pagkain at ang pag-aaral at ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay manalangin, mag-umpisang manalangin. Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw lamang, Panginoon, ang makapangyarihan, ikaw ang may lalang ng langit at lupa. Ikaw po ang dakila naming Ama at dakila ang iyong katapatan sa bawat mga anak mo na lubos na nagtitiwala sa inyo. Nandito naman po kami muli, Panginoon, humihingi ng gabay at patnubay at katuruan at pagkaunawa ng inyong banal na espiritu, na ang bawat nakikinig po, Panginoon, ay bigyan niyo po at buksan niyo po ang kanilang isipan, na anuman ang mga talukap sa kanilang mga mata, anuman ang kasinungalingan ng kaaway ay aming inaalis at winawakasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, at pinapalaya namin ang espiritu ng katotohanan sa bawat makikinig at sa bawat makaririnig ng inyong mga salita, at saan man dadako ang bidyong ito, Panginoon, ikaw po, Panginoong Hesus, ang kanilang matagpuan at ikaw po ang kanilang makilala. Anoint us, Panginoon, lead us by the Holy Spirit, and let the blood of Jesus will wash all our sins, Panginoon. Anuman ang nakikita mong karumihan sa aming mga puso, inyo pong linisin ang inyong banal na dugo, at nais naming malayang dumaloy at kumilos ang banal na espiritu sa maikling oras na ito, Panginoon. Kaya muli, ikaw po ang mapurihan at maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po ng marami. Ito po ay pinamagatan na aking ihahatid po sa inyo sa pamamagitan po ng banal na espiritu, na kayo po ay hindi nag-iisa. Sa English po ay you are not alone. Bawat po isa sa atin ay nakakaranas na minsan ay nag-iisa ka lang, o minsan nararamdaman mo na parang ikaw lamang ang nabubuhay, o parang wala kang kasama, na kahit sa totoo ay meron po tayong kasama, na kahit alam po naman natin na maraming nagmamahal sa atin, pero dahil po sa ginawa ng kaaway, marami po sa atin na nakararamdam na sila ay kawawa, na sila ay nag-iisa lamang. Pero ito po ang sinasabi po ng Panginoon. Ito po ang katotohanan na dapat po nating malaman, at huwag po natin pakawalan, at huwag po natin hayaan na hindi po natin na marinig at malaman ang katotohanan, dahil ito po ang makapagpapalaya sa atin. Sabi po sa Hebrew 13:5, ang sabi po dito sa Tagalog ay hindi po niya tayo iniiwan at hindi niya po tayo kailanman pababayaan. At sa English po ay He will never forsake us, He will never leave us nor forsake us. Yun po ang sinabi niya ng Panginoon. Kung kayo po ay nakakaramdam na ikaw ay nag-iisa, na parang feeling mo ay nakararamdam ka na wala kang kasama, walang nagmamahal sa iyo, ito po ay totoo. Ang sabi po ng Diyos, hindi kanya iniiwan at hindi kanya pinababayaan. Ito po ay makapangyarihang salita, na kahit sabihin nyo lamang po na makaramdam kayo na kayo ay nakakaramdam na para kayong naaawa sa sarili nyo, na nag-iisa kayo, salitain nyo lang po ang salitang hindi ka iniiwan, na hindi ako iniiwan ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Alam ko, naniniwala ako na hindi niya ako pinababayaan at iniiwan. Makararamdam po kayo ng tunay na kapayapaan sa inyong puso at sa isipan, dahil ang inyong lingkod po ay nakaranas din sa mga ganong sitwasyon na feeling ko ay wala na akong kasama, na puro negatibo at disappointment ang naranasan ko. Pero praise God,
Tunay ang sinabi ng salita ng Diyos na sino man ang tumatawag sa Kanya ng tapat at totoo ay Kanyang ililigtas. At naranasan ko po na ako ay iligtas niya sa sitwasyon na akala ko ay mawawala ako sa sarili, mawawala ako sa kaisipan na ako ay anak ng Diyos. Pero purihin ng Diyos, tunay po at tapat ang Kanyang salita. Sa sino man na nangangako na tao, kadalasan po ay napapako. Pero ang ating Diyos na buhay, kailanman po ay hindi siya napapako. Kaya ito po rin po ang sinasabi niya sa Isaiah 43:2. When you face trials, God will be with you. You are not alone. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Isaiah 43 verse 2. Ang sabi po sa Tagalog, ito po naman sa Tagalog, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumuwid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Tunay na ito po ay makapangyarihan na pangako. Dahil sino po ba ang mga ngako na sasabihin sa atin na tayo ay dumaan sa malalim na tubig? At sinong sasabi na dumaan tayo sa apoy ay hindi tayo masusunog? Walang iba po kundi ang Panginoon. Pero hindi po literal na tayo ay dadaan sa malalim na tubig. Hindi po literal na tayo po ay dadaan sa apoy. Pero ang ating nararanasan po, ang ating mga pagsubok, ating kawalan, ang ating mga negatibo sa ating buhay na nangyayari sa ating buhay, ito po ay naghahalin tulad na parang malalim na tubig, parang apoy sa init na mga problema. Pero ang pangako po ng Diyos ay totoo, na hindi niya po tayo pinababayaan, hindi po niya tayo iiwan. Kailangan po lang natin ay magtiwala at maniwala na siya ay tapat at totoo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag po tayong mawalan ng sapat sa araw-araw na biyaya, na tayo po ay makapanalangin, na tayo po ay makapagbasa ng Kanyang salita. Dahil sa mga oras na ito, sa mga panahon po nating nararanasan ngayon, wala po tayong aasahan na matibay dito sa mundong ito. Dahil lahat po, heaven and earth will pass away, but only the word of God will remain. Kaya saan po ba tayo aasa ngayon? Sa mga tao ba? Sa mga politiko po ba? Sa mga gobyerno po ba? Sa mga mahal sa buhay po ba natin? Sa ating mga kapaligiran, sa mga may kapangyarihan, wala po tayong aasahan dyan. Sa Diyos lang po tayo aasa. Dahil sabi nga, kung ang Panginoon ay nasa atin, sino po ang laban sa atin? Kaya sino po ba ang ating matibay na tanggulan? Sino po ba ang matibay nating tagapagligtas? At sino po ba ang ating kakampi na kailanman ay hindi po nagsasawa at hindi nawawala sa atin? Lagi po natin siyang kasama. Kailangan po lang natin ang ating sarili ay maging consistent at intimacy sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya kung kayo po nakakaranas na nawawalan kayo ng pag-asa dahil feeling nyo kayo po ay nag-iisa, ito po ay malaking kasinungalingan ng kaaway. Kung kayo man po sa mga oras na to, malayo kayo sa pamilya, malayo po kayo sa inyong mga mahal sa buhay, kung kayo po ay iniwan ng inyong mahal sa buhay, kung kayo naman po ay nag-iisa at wala pa po kayong makakasama sa inyong buhay o mga kapartner, huwag po kayong mag-alala. Dahil po ang ating Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Mas alam po niya ang nakabubuti para sa atin. Kung ikayo po, may plano na po kayo sa buhay, may plano po tayo sa ating sarili, may plano po ang ating mga pamilya para sa atin, may pangarap po sila para sa atin. Pero may mas higit po na pangarap, may mas higit pong plano na ibinibigay ng Diyos sa atin. Na tayo po ay hindi nag-iisa. Hindi po niya tayo iniiwan at hindi po niya tayo pinababayaan. Alam po ng Diyos kung ano po ang pangangailangan natin. Masigit po siya na nakakaalam kung ano po ang nakabubuti sa atin.
Kaya ang hinihingi lang po niya sa atin, tayo po ay mamuhay ng may kabanalan, mamuhay na may katwiran ng ating Panginoong Hesus. Dahil kung patuloy po tayong mamumuhay, sabi sa kanyang salita, siya po ay banal. Kaya tayo po ay dapat magpakabanal sa tulong po ng banal na Espiritu. Hindi po natin kaya kung sa sarili lang natin. Pero tapat po ang Diyos. Sino mang tumatawag sa Kanya ay Kanyang ililigtas. Kaya wag po kayong mawalan ng pag-asa na sa panahon na kayo ay feeling nyo, kayo ay nasa malalim na tubig, katulad nga ng sinabi sa Isaya, may kamay po, may Diyos po ang ating Panginoong Hesus. Katulad po ni Pedro na siya ay na-sway sa kanyang paglalakad sa tubig dahil akala niya, natakot siya sa kanyang naramdaman ng kanyang physical, sa kanyang mata. Pero ang Diyos po, andyan po ang kamay ng Diyos. Hahawakan niya po tayo at pilit niya po tayong ibabalik. Kaya sa panahon na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ating pamilya, kung saan man po tayong dako, hindi po tayo nag-iisa. May Diyos po tayong kasama, may Panginoong Hesus po tayong kasama. At kailangan po nating maranasan ito sa tulong ng kanyang salita. Basahin po natin. Nandito po mangungusap ang ating Panginoon. Huwag po tayong magsawa na hanapin, kausapin, kilalanin siya. Kung higit na gusto nyong makilala nyo ang inyong mahal sa buhay o ang inyong makakasama o ang inyong mga kaibigan, masigit po nating kilalanin ang ating Panginoong Hesus. Dahil tiyak po, lahat po ay ipakikita niya, lahat po ay ipaparanas niya sa tulong ng kanyang biyaya. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Tayo po ay hindi nag-iisa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Tunay na ikaw po ang aming Diyos na buhay. Tunay na ang salita mo ay totoo at tapat, na sinasabi niyo, Panginoon, na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na ang mga anak mo, ang mga tao, ang sa buong mundo, Panginoon, na sa panahon na sila ay nakararanas, ay dalangin ko, Panginoon, na sila po ay ilid, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu na tumawag sa inyong pangalan, na ilid ang bawat isa na tawagin ng iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Hesus, upang makaranas sila at maramdaman nila na hindi po sila nag-iisa, na ikaw po, O Diyos, ay nasa kanila, na nasa kanilang mga puso at isipan. Katukin mo ang kanilang mga puso. Dalangin ko, Panginoon, na sila po kayo po ay magbukas ng mga puso, pintuan ng inyong mga puso, Panginoon. Dalangin ko na ang mga puso na mga pintuan ng puso nila ay magbukas upang ito po na salita at pangako ay kanilang maranasan. Hindi lang po nila mababasa. Ikaw po ang Diyos na nararanasan namin at pinadadama mo na ang salita mo ay totoo. Bawat letra ng iyong salita ay aming nararanasan, Panginoon. Iparanas mo rin sa kanila, Panginoon, na ikaw ay buhay, nangungusap at sumasagot ng panalangin. Kung gaano kami kasabik na manalangin, ganun ka kasabik, Panginoon, na sumagot ng mga panalangin ng iyong mga anak na lubos na nagtitiwala sa inyo. Kaya salamat po ng marami. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name, Amen.